May tinapay, may karne, pwedeng solo, pwede ring may kapartner. Siopaw. Isa sa mga ipinamana sa atin ng mga Tsino na siguradong ipinagpapasalamat ng marami. Siopaw. Asado o bola-bola? Pero sa Roberto Siopaw sa Iloilo City, hindi lang asado o bola-bola ang mapagpipilian. It's worth it na pumila kasi masarap eh. Pagka-order, piniprepare naman din nila tapos binibigay din naman after the payment. Hindi lang yan, meron pang iba't ibang levels. Level 1, ang kanilang regular siopaw may lamang adobo at itlog. Level 2, kung gusto nyo naman ng medyo mabigat sa tiyan, jumbo size siopaw. Ang laman, Chinese sausage, pork adobo at itlog. Level 3, ang king size siopaw naman, may ham, Chinese sausage, chicken pork adobo at itlog. Level 4, pero ang kanila raw reyna ng mga siopaw, may bacon, Chinese sausage, chicken pork adobo at itlog. Buong pagmamalaki pa ng Robertos na ang kanilang siopaw hindi nangangailangan ng sauce. Pag pumupunta kami dito sa Iloilo, dumadaan talaga kami dito sa Robertos. Pero kung may karapatan daw na matawag na Queen Siopaw ng Robertos, siya yun, si Claudia, isa sa mga namamahala. Ginagarantiyahan niya raw na ang kanilang siopaw mainit-init at bagong luto dahil oras-oras kung sila'y nagluluto nito. Ako talaga at saka kapapa ko nag-start nito na negosyo namin, 1978. Nag-start muna kami sa hamburger, tapos mga short order, mga Chinese noodle. Kwento ni Claudia, nagsimulang pumatok ang kanilang kainan nung nag-umpisa rin silang magbenta ng adobo siopaw. Unusual for a siopaw to be adobo. Usually when we think of siopaw, it's asado. Sa 11 magkakapatid, 4 daw sa kanila magaling magluto, kaya nakaimbento sila ng iba't ibang mga palaman. Ang Queen Siopaw, produkto raw talaga ni Claudia para sa selebrasyon nila noon ng Chinese New Year. Pero ang tagumpay ng kanilang siopaw, iniaalay raw nila sa kanilang kapatid na pumanaw na kung kanino rin isinunod ang pangalan ng kanilang produkto at kainan kay Roberto. Ang buhay talaga ganyan. Huwag ka mag-give up, dapat masaya ka lagi. Kasi pag masaya ka, nagbibigyan ka ng positive outlook sa lahat ng tao. Ang buhay parang siopaw, magsimula sa maliit hanggang lumaki at saka pinakamalaki. Sa siopawan naman ni Norma sa Mandaluyong, siya hindi ka raw mabibitin dahil ang kanilang siopaw, jumbo, 7 inches ang lapad, katumbas ng 5 to 6 na regular na siopaw. Ang laman may bigat ding 1 kilo sa halagang 160 pesos. Pwedeng paghati-hatian ng hanggang 5 tao. At meron pa raw mas malaki sa kanilang jumbo siopaw. Ang double jumbo. 9 inches naman ang lapad na ang katumbas, 8 regular siopaw. Ang timbang, 2 kilos. Pwede namang pagsaluhan ng hanggang 1 dosenang tao sa halagang 360 pesos. Consistent ka sa paggamit ng mga rekado para hindi ka mapahiya sa tao. Napakalaki niya, malambot yung dough, yung laman niyang bola-bola, sobrang laki din, thick at talagang malalaman mong bagong gawa siya araw-araw. Namatay po ang mother ko, may natirang 2,000 abuloy. Yun po ang ginawa kong puhunan. Nag-umpisa ho ako, nagtitinda ho ako ng isda. Mga karinderya muna, bago ako nagtayo ng mga ganitong restaurant. Mula sa dati munting karinderya ni Norma, meron na siya ngayong 8 restaurants, 1 buffet at may mga stall pa sa mall. May pera sa siopaw. Talagang dapat buong puso nyo ibibigay itong hanap buhay nyo para lumago. Sa mga Tsino, ang siopaw, isa sa mga pagkaing iniaalay sa kanilang mga Diyos. Kabilang din ito sa mga tinatawag na dim sum na karaniwang kinakain, pang-almusal o pananghalian.
Dito sa Pilipinas, mula nung unang panahon, nagbago na rin ang itsura at lasa ng siopaw. Taong 2014 nga, nauso ang toasted siopaw. Bagamat mas hawig ito sa tinapay na pinalamanan ng karne, itlog at Chinese chorizo. Si Chef RV ng Binyan, Laguna. Nag-boom ang kanyang toasted siopaw business. Itong toasted siopaw, masasabi natin na isa siyang medyo upgraded na klase ng monay kasi may laman siya sa loob. So lumalabas doon yung pagiging malikhain nating mga Pinoy at yung hangarin natin na bigyan ng iba't ibang mapagpipilian yung mga customer. At ayon kay Chef RV, ang talaga raw nagpapalasa rito, Chinese chorizo. Ito na po ang ating special toasted siopaw. Siksik yung laman niya, napaka-moist niya, and yung flavor talaga is boomy sa mouth. Present sa klase ni Chef ang mga OFW na gustong dumito na lang at magnegosyo, mga nanay na naghahanap ng extra income, at mga entrepreneur. Una, malaki. Para isang tingin mo lang, alam mo na mabubusog ka. Ang pakulo naman ng mag-inang Christina at Cynthia, puto pao. Itsurang puto, pero may palaman na parang sa siopaw. Meron itong 7 na flavors: asado, ube queso, chocolate, cheese, leche flan, cream cheese, at tuna melt. Kailangan laging may new flavor or laging may new product para hindi sila magsawa sa isa. Ginawa muna ang puto mixture at saka inilagay ang palaman sa baking cups. Pinuna ng mga ito ng puto mixture at saka nilagyan uli ng toppings. In-steam na parang siopaw at puto. Ang kanila raw bestseller, asado na may itlog na maalat. Malinamnam yung nasa loob niya. Ay yung pinaka-toppings niya. Nagsimula ang mag-ina na magbenta sa mga kamag-anak at kaibigan hanggang lumago ang kanilang negosyo. Ngayon, nagbebenta na sila online. Don't give up trying new things. May ibang flavors na nagawa kami before na hindi pumatok. So try lang ulit ng bago until makakuha ng magugustuhan ng lahat ng tao. Ito ang pagkaing bumubusog sa marami, lalo't hindi masyadong mahirap kainin. Pwede on the run. Ito rin daw ang pagkaing hindi ka gagawing asado o paaasahin at hindi ka rin bobola-bolahin. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.